Okay? Last time po, matapos na po tayo, nagkaroon po tayo ng bahagi about true worshiper. Sino po yung mga true worshiper dito? Ayan, yung kahit bumabagyo, kahit umabong, kahit masarap na matulog, pumupunta pa rin sa church. Amen? Hallelujah. Sige, ligligin mo yung katabi mo. Sabi mo, tayo yun. Amen. And then we learned that a true worshiper is blessed for making right choices. Alam niyo po, pagka ikaw ay patuloy na nagpupuri sa Panginoon, tinutulungan ka ng Panginoon ng ng iyong mga pagpili. Di po ba? Kasi po ang ating pong buhay, ang ating pong kinabukasan, kung paano magiging maganda ang ating pong buhay, ang ating pong pamilya, paano tayo mapopromote sa ating pong mga trabaho, kung paano pa tayo makakarating sa iba't ibang lugar, ito po ay nakasalalay sa ating pong mga pagpipili. Kaya kung palagi po nating pinapriority ang Panginoon, pinapriority po natin na sundin ang lahat-lahat ng Kanya po mga pinag-uutos, syempre uunahin ka ni Lord. Hindi po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo uli, kaya ikaw uunahin ka ni Lord. Amen. And then a true worshiper will not allow himself to be disconnected from the source of life. Sino po ba yung ating pong buhay? Okay, saan po galing ang inyo pong hininga? Okay, syempre hindi sa katabi mo galing ang inyong hininga, hindi po ba? Kundi hindi mo magugustuhan. Tama? Okay. Hindi po ba? So, hindi po ba? So, of course, our breath comes from God. So, dapat po palagi po tayong connected po sa Kanya. Not only the physical air that we are breathing, of course, the spiritual air. Yung ating pong connection po sa Kanya. Of course, without any spiritual air, yung ating pong relationship po sa Kanya, we will just be para ka lang pumupunta sa church, pero wala naman nangyayari sa iyong buhay. So, it's very, very important for us to be connected from the source of life, which is God, which is Jesus Christ, which is the Holy Spirit. Okay? And then a true worshiper is unshaken in times of difficult challenges. Alam niyo po, pagka tayo po palagi po nagpupuri, palagi po nating inuuna na sambahin ng Panginoon, pasalamatan natin siya sa lahat ng mga nangyayari sa ating po mga buhay, sa lahat-lahat po ng ating po mga natatanggap. Kahit na po dumaan po tayo sa mga bagyo ng buhay, hindi ka matitinag. Okay? Hindi ka palaging mag-give up. Alam niyo po, isa po sa trabaho ng kaaway na pagka ikaw ay napapagod, hindi po ba? Pagka ikaw ay nalulungkot, pagka ikaw ay homesick, di ba unang-una pumapasok mo, hindi na muna ako mag-church, magre-rest muna ako. Hindi po ba? Yan po yung isa po sa kasinungalingan ng kaaway. Pagka naririnig nyo po yan, pagka nararamdaman nyo po yan, dapat mas lalo pang tumindi ang ating pag-worship. Dapat mas lalo pa tayong magpursige, pumunta sa church. Dapat mas lalo pa tayong makinig ng kanyang salita. Okay? Kung nahirapan ka magbasa, hindi mag-audio ka. Hindi po ba? Mag-audio ka ng 5 oras. Puro word of God po yan. And then, alam niyo po, mararanasan niyo po na nare-restore muli ang inyo pong kalakasan. Amen? Okay. Lahat po tayo dito napapagod. Hindi lamang po kayo napapagod. Lahat po tayo dito napapagod. Tama? Lalo-lalo na kung natutulog ka ng 10 oras isang araw, di ba nakakapagod yun? Yung trabaho po natin nakakapagod. Of course, hindi lang naman po yung trabaho, yung mga taong nakakaharap po natin. Kaya po it's very, very important for us na palagi po tayong magre-recharge. Okay, yung cellphone mo nga, nare-recharge eh. Di ba? So, ganun din po yung ating pong espiritu. Kinakailangan po niya mag-recharge. Okay? Kaya ngayong gabing ito, tama ang desisyon mo, nag-recharge ka. Okay? At paglabas mo dito, fully charged ka na. Okay? And then a true worshiper never doubts his eternal security. Ito po yung pinag-aralan po natin. Alam niyo po, it's one of the big issue. Noon po, iniisip po natin noon, nung di pa tayo nakakakilala, di impyerno ko impyerno, di po ba? Pero ngayon, alam po natin na hindi po maganda doon sa lugar na yon. Okay? Mainit doon at madilim. Hindi na po kayo magkakakitaan doon. Hindi po totoo yun na magkakakitaan pa doon because it's pitch darkness. Ibig po sabihin ng pitch darkness, talaga pong napakadilim. Okay? At napakainit. Okay? Kaya yung mga nasa tech, konti pa lamang po yung nararanasan yung init dyan. Okay? Okay. Hindi po ba? Kaya tis-tis lang po tayo. We're doing some project. Okay, Mrs. Stella, we're looking for someone na mag-fix po ng ating pong... okay, palalagyan po natin yan ng 5 horsepower yung aircon para talagang pag pupunta kayo niya, yung talagang naka-jacket kayo. Okay. So, okay. So, ngayon po, hindi po kami hindi po na-prepare. Pero tanong ko lamang po sa inyo, the Lord is my... Sino po ba siya? Gaano po ninyo kakilala ang Panginoon? Okay.
Sige, si Julius. Julius, sige, sabihin mo, gaano mo kakilala ang Panginoon? Ilang katangian na po pwede mo matawag ko sa Kanya? Sige, tayo ka. The Lord is my, ano pa? Ayun. Ayun, ayun. Ayan. Ayun. Okay. Sige, thank you, Julius. Okay. Sabi niyo na huli, the Lord is mine. Okay. So, hindi po ba, alam niyo po, the more that we attend church, dapat po mas lalo pa lumalalim ang pagkakakilala po natin sa Kanya. Hindi lamang po yung the Lord is Jesus. Di ba? Minsan gano'n na lamang po yung ating ano. So kung titignan po natin, ano po, actually po, I have 100 of these. Okay, yan po yung names ng ating po Panginoong sa Kristo. He is the Messiah, He is the Savior, He is the Redeemer, Son of God, Son of Man, Lamb of God, Prince of Peace, Alpha and Omega, Emmanuel, King of Kings, Lord of Lords, Light of the World, Good Shepherd, Breath of Life. Okay, so marami po yan. Meron pa ikalawang page, pero wag na po ninyong kopyahin, isi-send ko po sa ABCF po. Okay? Okay? Huwag nyo na pong kopyahin. Isesend ko po. Kulang nga po yan. 67 na po yan. 101 po ibibigay ko po sa inyo. Okay? So bakit po natin kinakailangan na makilala pa ang Panginoon? Kasi kung di mo siya kilala, wala kang matatanggap. If you don't know Him as your provider, anong aasahan mo? If you don't know Him as your protector, di ba, palagi kang magkakaroon ng takot sa buhay mo. Di ba? If you don't know Him as your healer, paano na pagka may sakit ka? Di ba? Baka mamaya, kahit na wala ka sakit, nararamdaman mo palagi may sakit ka. Tama? So it's very, very important for us to know who Jesus is in our life. Okay? And as we know Jesus, alam nyo ba, mas lalo pa pong lumalalim ang ating pong pag-worship sa Kanya. Because it's very hard for us to worship someone who, the God that we don't know. Tama? Kaya kung kilala po natin ating Panginoon at mas lumalalim ang ating pong pagkakakilala sa Kanya, lalalim din ang ating pong pagsamba sa Kanya. Amen? So ngayon po ang tanong meron po bang benefits ang ating pong pag-worship? Parang kalahati lang Ayan. Okay, sige mo, inilig ka. Merong benefits? Oy! Okay, di ba? There's a benefits of worship. Di po ba? Hindi po tayo bibigyan ng Panginoon ng mga bagay na kung saan hindi po tayo magbe-benefits. God is asking us to worship Him. Why? So that we can receive the blessing, we can receive the protection, we can receive the answers to our prayers. Hindi po ba? Because there is benefit in our worship. Alam niyo po ba, through worship, si Abel, hindi po ba, dahil po na-please po niya sa kanya po pag-offering, siya po ay ipinaghiganti ng ating Panginoon sa buhay ni Cain, yung kanya pong kapatid. Tama? Through worship, si Enoch, natanda po ba natin si Enoch? Enoch, he walked with God 365 years and, ano po, hindi po siya namatay. Tama? Okay, so he walked with God and in close fellowship with God and he didn't see death. And then through worship, alam niyo ba si Noah during the time ang kanya pong lahat ng kanya pong mga kapitbahay puro mga corrupt. By the way po pala, kung tatanungin po niyo, alam niyo ba very sikat po yung Hamas ngayon, tama po? Kung titignan po natin, mabalikan po natin, dito po galing yung word na Hamas, yung corrupt na mga tao. Okay? So doon po nanggaling yung word na Hamas. So si Noah, hindi po niya hinayaan na makurap po siya doon po sa kanya pong kapaligiran. And besides, he continued to preach the word of God to them. Pero talagang mga matitigas sa ulo. Ayaw po, talagang mga kurap po talaga. So si Noah, siya lamang po yung naligtas sa pamamagitan ng kanya pong pag-worship. At hindi pa po natapos doon si Noah sa pag-worship. Di ba pagkatapos po ng baha, siya po ay, ano po yung una-una po niyang ginawa? Nag-create po siya ng altar para po siya ay makapag-worship. Amen? And then by God's desire to be worship, alam niyo po, kinausap po niya si Moses. Moses, punta ka doon sa Egypt at palayain mo yung mga kababayan. Di ba? Yung famous na, let my people go. Okay, sabihin mo, kay Pero yan, na palayain ang iyong
ang aking mga anak, ang mga Israelita. Okay? And then with worship, sa pagpupuri po, sa pagkanta-kanta po nila Peter, nung sila po nakakulong, sila po ay napalaya. Tama? And then through your worship today, sa pagsasamba niyo, sa pagsamba po ninyo ngayon, ano man ang mga kabigatan ninyo, ano man ang mga problema ninyo, ano man sakit meron ka, ano man ang mga pangangailangan mo, ito ay kakatagpuin ng ating Panginoon. Amen? So whatever sorrow you have, I believe that God will turn it into joy. Amen? And then whatever you have, whatever you need, God will provide. Okay? Kung anong pangangailangan mo, kung ikaw ay naparito, naghahanap ka ng work, God will provide an opportunity for you to have a job. Amen? Hallelujah. Kung inihintay mo na ang iyong green job, darating na yan. I-expedite na ni Lord ang pagdating niyan. Amen. Kung ikaw may sakit, hindi po ba? Ang dami po mga nagkasakit na nakaraang linggo. Sino po yung mga nagkasakit dito? Ayan. Halos lahat. Okay. Hindi po ba? Mabuti na lang, God protects me. Hindi niyo ako nahawahan. Hindi po ba? Because God is so good unto us. Okay? So, alam ko na lahat po tayo ay meron pong benefits pagka tayo nag-worship po sa Kanya. Kaya po pag-aralan po natin sa Psalms, ito po yung famous na Psalms ni King David. Sabi po ng iba pong commentary, ito raw ay ginawa ni King David nung siya po medyo bata-bata pa, habang nagpapastol po ng tupa. Pero sabi naman po nung pinag-aralan po nila, hindi ito magagawa ng isang kabataan. Ito ay ginawa noong medyo mature na si King David. Dahil sa ganda ng chapter na ito, yung Psalms 23 na palagi pong binabanggit tuwing puneraria. Okay? Ito po yung favorite po nila. Okay? So, sabi dito, sabay-sabay po natin masahin, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sino po dito yung ayon nyo na mayroon kayong kinakailangan sa buhay? Wala akong kausap. Sino po dito yung gusto ninyo, lahat ng kailangan ninyo isusupply ni Lord? Ayun, hallelujah. Parang ang hirap sagutin ng Tagalog ko kanina. Okay? Of course, the Lord is my shepherd. Dapat po palagi po nating i-acknowledge na palagi po nating confess that Jesus, that the Lord is our shepherd. Bakit po? Kasi po, pag ano nyo po yung relationship po ng sheep sa shepherd, ang ganda po pala niyan, yung sheep po pala, hindi po pala susunod yan sa kung kani-kanino lamang tao. Kasi po, meron po akong naka-dinner last Monday. Okay, so nasa Pilipinas na po siya. Hindi ko nga po alam, meron palang tupa sa Pilipinas. Kala ko, kambing lang meron doon. Okay, meron palang tupa. Okay, so yun po yung kanya pong inaalagaan, tupa. At nakita ko doon sa video, yung sinusundan yung shepherd, yung pastol. Okay, kaya kahit na po siya yung may-ari ng mga tupa, hindi po siya sinusunod. Kasi ang sinusunod lamang ay yung pastol. Okay? So it's the same thing. Alam niyo po, pagka tayo po ay, when God is our shepherd, siya po palagi dapat sinusundan po natin. Okay? Kasi po, pagka si Lord ang sinunod mo, siyempre hindi ka ililigaw. Hindi ka ibabagsak. Di ba? Ipuprovide niya kung ano ang iyong kakainin. Kaya po, it's very, very important for us to acknowledge the Lord, that the Lord is our shepherd. So, magtiwala po tayo sa kanya pong provision. Tama po. Alam niyo po, hindi na po nagtatanong yan. Kung saan dadalhin ng shepherd niyan, sasagot lang yan, meh. Hindi po ba? So, sunod lang ng sunod yan. Pero nagtitiwala siya na siya ay dadalhin doon sa mayamang pastulang. Okay? So, and then, a shepherd. So, pagka talagang mahal po natin ang ating pong shepherd, ang ating pong Diyos, we follow Him, and then we seek guidance and direction sa ating po mga desisyon na ginagawa. Kasi sino po dito yung nagpe-pray ka ng, sa mga, nabigyan ka ng karunungan pagka nag-ano ka ng decisions? Okay, kailangan yun. Okay, hindi yung pagka palpak na, tsaka ka pala lalapit kay Lord. Okay, amen? Ayan, okay. And then the next verse po sabi, He makes me to lie down in green pastures, He leads me beside still waters. Alam niyo po ba ang mga tupa, ano po yan, matatakutin. Ayaw niya nung mga magugulo. Ang dali po niya magpanik sa mga kaguluhan. Kaya po dito, sabi dito ni Haring David, He makes me lie down in green pastures. Dadalhin ka niya, hindi po doon sa brown na damo na hindi na po makakain. Dadalhin ka ng Panginoon doon sa mayamang lugar. Tama? Hindi po ba kayo nagpapasalamat? Sama ko kayo dinala ng Panginoon?
Di mo ba hindi kayo dinala sa Syria, hindi kayo dinala sa Ethiopia, hindi kayo dinala sa Cambodia? Di mo ba? Dinala kayo dito sa lugar na kung saan ay nai-enjoy ninyo ang yaman ng Macau. Tama po? Na kung saan pag naiinitan ka, anong gagawin mo? Hindi mo na kinakailangang kahit minsan, kahit hindi mo na magbukas ng aircon sa bahay, punta ka na lang sa mall. Sa hotel pala. Hindi po ba? Nauuhaw ka, pasok ka lang sa mga government offices, mayroon tubig doon. Di ba? Toilet, pati toilet, walang bayad. Sa Pilipinas, may bayad na toilet. Di ba? Kaya po napaka-blessed po natin dito. If we will really be very, very observant, yung talagang mag-observe po tayo, napakarami po mga bagay na binibigay po ng bansang Macau para po sa atin. Kaya dapat tayo palagi ay magpasalamat. Okay? Amen? Okay? And then, He leads me beside the still waters. Alam niyo po ba yung mga tupa, hindi po yan marunong lumangoy. Okay. Kaya ang dali-dali po nilang nai-stress, kaya dinadala tayo ng Panginoon doon sa lugar na payapa. Di po ba? Nakaka-bless po, wala po tayo sa lugar na kung saan mayroong giyera. Wala po tayo doon sa lugar na kung saan ay pinapersecute yung mga nag-church. Mag-church ka lang. Nakakatakot pa. Hindi po ba? Hindi ka nandoon sa underground. Okay? Kaya, and then the next verse, 7, He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. So why do we need the restoration of our soul? Una-una sa lahat, it is a healing for life's difficulties. Dahil lang ng Panginoon na meron po tayong mga challenges, meron po tayong mga disappointments, o minsan pagka nasa business ka, may mga losses ka. Tama, may mga nawawala sa'yo, may mga nalulugi sa'yo. And then another thing why we need restoration of our soul is our journey of life, our journey in life can be drained. Di po ba, minsan para kang nauubos na, nauubusan ka na, or yung energy mo, para bang nauubos na lahat yung energy mo, parang ano ka na lang. 0.00001% na lang minsan. Okay, talaga, mauubos na talaga. Kaya hindi po ba, kaya po is very important for us to always acknowledge our shepherd para ma-restore po yung ating pong kaluluwa. And then sometimes we have to reconnect with God because sometimes we can go adrift. Naliligaw po tayo. Pag matagal ka na nag-church, yung schedule mo hindi maganda at hindi ka nakakapag-church, di ba ba? Minsan tamad ka na po mag-church kasi parang nasasanay ka na. Okay naman pala. Akala mo lang yun. Okay? Hindi okay yun. You have to go back to God again and again and again and again and again. Okay? Kinakailangan po natin. And then Jesus, our great shepherd, can restore our soul. How? And then to bring healing. Nire-restore niya po tayo para po tayo ay pagalingin and then i-renew yung ating pong spirit, i-renew yung ating pong commitment, and then we can again connect with God. Okay? And then the next verse po, sabi to 23, though I walk through the valley of the shadow of death. Pagka sinabi pong valley, yan po yung pinakamababang lugar sa during those time. Pagka sinabing mountain, ibig sabihin nun, success. Pagka sinabing valley, ibig sabihin nun, nandoon ka sa baba ng iyong buhay. You are in the lowest point of your life. Sabi doon, in the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Always remember, fear is real. Okay? Totoo po ang takot. Lahat po tayo dumaraan po sa takot. Tama? Pag magpo-40 ka na o kaya lagpas ka na, natatakot ka na, baka hindi ka na makapag-asawa. Okay? Fear is real. Pagka ang visa mo matatapos na, mag-iisang buwan na lang, ilang linggo na lang, ilang araw na lang, di ba? Natatakot ka na baka ikaw ay magpauwi na. Tama? Fear is real. Tama? Ang Israel, nagkakaroon ng gera, baka dumating na ang Panginoon. Di ba? Baka mag-start na yung World War III. Fear is real. Okay? Kaya the reality of fear in our life's journey, it reminds us, even though we go through the dark and challenging times, we can find comfort. Palagi po tayo makakasumpong ng comfort at kalakasan na nagmumula sa presensya po ng Diyos. Amen? Amen. Kaya po sa church, in the presence, where there are 2 or 3, gather in His name, there is His presence. Kaya napakahalaga that every time we'll be gathering together,
Palagi po natin pag-usapan ng Panginoon. Kasi po, pag pinag-uusapan po natin ng Panginoon, nare-restore po ang bawat sa po sa atin. Okay? Huwag na natin pag-usapan yung buhay ng may buhay. Huwag na po natin pag-usapan yung ibang tao. Pag-usapan na lamang po natin ang buhay ng ating pong Panginoon. Okay? Okay, so how do you worship God in times of fear? Paano ba tayo mag-worship kung tayo'y palaging may takot? By acknowledging His presence and declaring your trust in Him. Okay? Paano po natin dideklara yung ating pong magtitiwala po sa Kanya? Sabi po natin, I will fear no evil. Bakit hindi po tayo dapat matakot sa masama? Bakit? Kasi mas malakas ang ating pong Diyos kaysa sa kasamaan. Okay? Palagi po na-overcome ng kabutihan ang kasamaan. Okay? At palagi po natin kasama ang Diyos. And then the next verse, you prepare a table before me in the presence of mine enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Okay? Sa ibang verse po yan, my blessing overflows. Okay? Kaya ako po, ayoko lamang po nung basta blessing. Gusto ko po talaga yung overflowing blessing. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ko ng overflowing blessings. Okay? Amen. Hallelujah. And then sabi doon, you prepare a table before me in the presence of mine enemies. Alam niyo po, minsan po kahit hindi po tayo nang-aaway, meron pong umaaway po sa atin o minsan meron pong mga tao na hindi po tayo nagugustuhan. Tama? Pero ano po yung ganti ng Panginoon? Alam niyo po, mas lalo kang i-bless ng Panginoon. Okay? Para mamatay sa inggit yung mga nagagalit sa iyo. Okay? Hindi mo ba sabi? Hindi na sabi ito. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Okay? Kaya huwag niyo na pong intindihin kung sino man yung mga nagbabash sa inyo. Tuloy niyo lang yung pagpopotolab ninyo. Okay, dito ko masaya eh. Okay. Hindi mo ba? Okay? Hindi mo ba? Okay, and then the next verse, surely goodness. Sige ba, sabay-sabay po natin masahin. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Yan po yung isa po sa pinakamahalagang word dapat po palagi po natin sasambahin, hindi po ba? Hindi ka lamang na pagpapalain ng Panginoon in a certain period of time. Hindi ka lamang pagpapalain ng Panginoon in a certain period of years, yung sa edad mo. Ikaw ay pagpapalain ng Panginoon all the days of your life. Amen? At ang isa sa nakakatuwa, yung pangako niya that you will dwell in the house of the Lord forever. Kasi hindi po talaga totoo na merong forever. Si Lord lang yung forever. Okay. Uy, natagpuan mo na ba yung forever mo? Ay, naku, hindi mo matatagpuan. Dahil si Lord lang ang forever. Amen? Okay, so then I will dwell in the house of the Lord forever. So it's very, very important for us that we'll always focus our eyes doon po sa forever. Okay? Hindi lang doon sa temporary. Today, buhay po natin is very short. Temporary. Okay? So ano pong matututunan po natin? We have to deepen our knowledge about Jesus. Okay? Yung tanong ko kanina, the Lord is my, siguro sa inyo, isa lang. Di ba? And then, nadagdagan, naging, the Lord is Jesus, and then, the Lord is my, uy, dalawa na. Okay? So, let us continue to deepen our knowledge about Jesus. Okay? He is more than Lord, He is more than our Savior, He is more than our Messiah. Nakakalungkot po kasi. Di po ba, minsan po may mga nangbabarang mga other religious group. Sino si Jesus? Sino si Jesus? Panood ko. Kasi sinasama mo si Jesus, hindi mo kilala si Jesus? Ayun po minsan ang kanila pong kaya po, huwag tayong umabot sa ganoon na kung saan hindi po natin kilala kung sino si Jesus. Okay? Of course, number one, sasabihin na, He is the Messiah. Siya po yung ating pong Redeemer. Okay? Amen. And then the second lesson po natin is, ano po yung matutunan po? Hallelujah. Ayun. Okay, so believe Jesus will meet your every need. Okay? Maniwala po tayo na lahat po ng ating pong kakailanganin sa buhay nito ay inihanda na bago ka pa lamang isilang. Okay? Yung diaper mo, inihanda na ni Lord. Okay? Bago ka pa lamang isilang. Lahat ng ating pong buhay. Di po ba? Di po siya nagkulang ng preparation po niya sa ating pong hangin na inihinga. Yung mga pagkain na ating pong kinakain. Minsan nga, sobra pa eh.
Di ba? Sobra. Okay. Labis. And then, believe Jesus will protect you from any harm. Alam niyo po, lahat po ng mga bagay na dumarating po sa ating pong buhay, inaalaw ng Panginoon yan. Kung meron man tayong mga problema, inaalaw ng Panginoon yan. Why? To strengthen your faith. Para mas lalo pa tumibay ang iyong pananampalataya. Okay? Kung nararamdaman mo na minsan mahirap ang trabaho mo, tinitrain ka lang ng Panginoon para sa iyong promotion. Okay? Kung minsan, palagi tayong kinakapos, pero but the Lord is testing us. We have to give. We have to be faithful. We have to be honest. Okay? Alam niyo po, tinitest lang tayo ng Panginoon. Kung kakatiwalaan tayo sa maliit, papagkakatiwalaan din tayo sa malalaki. Okay? Kaya po, God always have a reason for everything that is happening in our life. Palagi po siyang mayroong magandang rason. At ang rason po niya ay para sa ikabubuti mo. Okay? Sabi mo sa kanya, para sa ikabubuti mo pala yan eh. Okay? And then, believe Jesus' goodness will follow you all the days of your life. Maniwala po tayo mga kapatid na lahat po ng ang kabutihan ng Diyos ay patuloy tayong susundan sa lahat ng araw ng ating pong buhay. Sino po dito yung gusto nyo habulin kayo ng kabutihan ng Panginoon? Ng kabutihan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya po it's very, very important for us to continually meditate on God's Word. Let's continue to meditate on the goodness of God in our life. Let's continue to meditate that He is our shepherd, He is our guide. Let's continue to meditate that He will provide for all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Na ipuprovide po niya ang lahat-lahat ng ating po mga pangangailangan. Amen? Hallelujah. Nung bagong dating ka pa lang sa Macau, wala pang masyado kang perang nahawakan, God have provided all your needs. Di ba? Ngayon pa ba naman tayo aatras? Ngayon na tayo ay nakakilala sa Kanya. Amen? Hallelujah. Kaya kapatid, whatever you need, God will provide for you. Amen? Just continue to trust Him. Amen. So, tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. So once again po, I just want to reiterate, what we learned today. Let's continue to deepen our knowledge about our Lord Jesus Christ. Palagi po natin, mas lalo pa natin siyang kilalanin sa mas malalim, biblical at personal na kaparaanan. Basahin po natin ang iaklat po ang Biblia at saligsigin po natin, sino ba si Kristo sa aking binabasa? Number 2, continue to believe that Jesus will meet all your need. Kapatid, I don't know kung ano yung kailangan mo sa mga sandaling ito. I don't know, maybe you have a need for a job, kailangan mo ng trabaho. I don't know, maaring ang pamilya mo ay nangangailangan ng salapi, ng yung remittance. I don't know kung ano yung pangangailangan mo. Maaring you want something na hindi mo, you have some private prayers na hinihiling mo sa Panginoon hanggang sa mga sandaling ito ay hindi mo pa nararanasan. But God knows your need and He will meet your need according to His riches. Kaya, mga kapatid, let's continue to believe about the goodness of God. Dahil lang po natin, ng Diyos po ay mabuti. At nais niya, ang bawat sa po sa atin ay nakakaranas ng kanyang kabutihan. Katulad ng naranasan natin na pag-ibig niya, mararanasan din natin ang ating kabutihan.